Kasi ayaw namin, Daddy Frankie, na magaya sila sa amin naman ang pinag-aralan. Kaya sabi ko sa asawa ko, Daddy Frankie, magsipag tayo para pagdating ng panahon, mga anak mo kahit hindi makapagtapos ng college, at least po, nakagraduate po sila kahit senior high lang po. Alagaan mo sila, oo. Kasi ikaw yung pangalawa sa panganay, no? So yung mga kuya, ate, yung mga panganay, sila yung magpapakita ng kabutihang hasal sa inyong mga nakabatang kapatid, no? Tandaan mo yan, anak. Hindi habang buhay, mahirap tayo. Habang may buhay, may pag-asa. Basta't nagtitiwala lang tayo kay God, no? So ayun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa araw na ito, kasama po natin sa ating misyon si Perjoy Domag. At may inilapit sa amin dito mga kababayan na isang pamilya na may maraming anak at mahirap daw ang kanilang buhay. So kasama ko ngayon si Per mga kababayan para naman nang sa ganun ay hindi siya masyadong naiinip sa kanilang bahay at maiba rin ang kanyang routine sa mga araw-araw. At Per, ready ka na today? So bali ikaw ang kasama ko mag-i-interview. Sabi nila kasi Per, mahirap daw yung buhay nung pamilya na ito. So hindi ko rin alam kung paano naging mahirap at kung ano talaga status nila. So ang gagawin lang natin, maaaring kausapin natin kung ano yung mga kahinaan or kakulangan, hindi naman sa pag-ano. So, tingnan natin kung anong pwedeng itulong natin at bigyan din siguro natin ng advice kung ano man ang po pwede. Depende po yun. Depende yun sa sitwasyon na makikita natin. So, let's go. Yan. Tara mga kababayan, samahan nyo po kami. Tao po! Magandang bago po. Hello, Nay. Ay, hello, Tay. Kumusta? Ito, sobrang kami nagitan ko. Oo. Hirap ng buhay. Mahirap ang buhay. Saan ang bahay nyo po? Ito? Pwede kayong maabala, ma'am? Umuulan, dyan na po kami natutulog sa malit na yan. Bakit po? Kasi puro-puro to, Daddy Frankie. Oo. Pwede pumasok? Saan po? Saan bahay nyo po talaga? Tapos ito po yung nagtutulogan po namin. Diyan kayo natutulog? Dito po kami natutulog. Bakit? Mas maganda dito. Tulo po lahat dyan, Daddy, pag yung umuulan. Minsan nga, minsan nga, nakatayo na lang kami pag umuulan kasi butas po sa buko. Pwede ba pwede ba mag-usap muna tayo? Saan pwede pumesto po? Dito na lang. Diyan na lang. Halika, Tay. Ayun. Siya na po sa pan namin, tubuhubo Daddy Frankie. Okay lang. Biglang po ng puso. Wala talaga eh. Hirap ng buhay talaga, Daddy Frankie. Upo kayo, upo kayo. Tabi po kayo para makaupo rin kami. Para mapag-usap tayo ng maayos ba? Ay, maya sa amin. Huwag kayong mahiya. Upo ka, Per. Ayan. Nay, okay lang. Idikit ko to sa yung mic, ha? Para magkausap tayo maayos. Tsaka kay tatay. Ayan. Ilan taon na po si nanay? 35 po. Po? 35 po. Si tatay? 37 na. 37. Mas matanda pala ako sa inyo. Yan. Ako nga pala si Daddy Frankie. Magandang umaga sa inyo. At syempre, si Per. Hello po. Ayan. Anong hanap buhay ninyo po? Sa bukid lang po si Mister. Araw-araw po, Daddy Frankie. Sa bukid. Ano pangalan ni tatay? GR po. JR. Tapos si nanay? Mary Grace Toson po.
tubong Pangasinan talaga kayo? Siya po, ako po, tubong Abra po. Abra. Oo. Saan yung Abra? Pangasinan pa rin. Ilocos. Ilocos na pala yun. Oh, sorry. Ilocano po. So, ilan na po anak nyo? 7. 7. Pangwalo po yan. Buntis. Pang-8. Masipag. Ilan plano nyong anak? Tama na yan siguro dahil Frankie. Tama na. Sa iba. Kasi mahirap ang buhay. Asaan yung mga anak nyo? Nandito sila lahat? Andun po. Nandyan po yung panganay po. Kaya ang ibig ko sabihin, yung anak nyo nandito ngayon sa araw na to? Pwede makita sila? Yabang ito. Manang! 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 Hindi bakit lumor kayo na? Ilocano ang salita dito, sir. Ilocano po. Oo. Hindi. Pero ikaw, Pangasinense eh. Ilocano din. Ilocano. Ilocano din. Ilocano dito. Ano ba lugar ito? Ng gandang pa ito dahil po. Manggandampay, Malasiki, Pangasinan, no? Per, ang sipag nila. 8 yung nasa tiyan. Sabagay, one big happy family, di ba? Asan mga anak? Gusto kong makita kung nandito silang lahat. Manang, lumor kayo na. Mikan, digong. Pinapawisan si tatay. Ba't pinapawisan si tatay? Galing ko sa bukid dahil Frankie. So, anong trabaho mo ngayon, tay? Nagsasalilang lang po ng construction dahil Frankie. Construction. Huwag mong nilalang importante, Para marangal na trabaho, no? Bibigay na pang baon sa mga bata. Nag-aaral na rin yung mga bata. Opo, lahat. Ilan taon na yung panganay nyo? Nasa senior high na po siya. 2 na po yung senior high ko doon. 2 na. Asan sila? Manang! Manang! Yung panganay ko po nandun po. Siya ang pumalit sa akin. Pero ilan yung anak na nandito? Nandito yung 7. Lumor kayo. Pwede ba makita yung mga Nandyan anak yung... mo? Aliga na. Lahat. Gusto ko makita lahat. Yung RJ, digong. May pakito alam. Packets. Oo. Kan, hindi to. Ayan, 3. Yan, alam. Yung suda. Yabang amin. Halika kuya. Gusto kong makita yung kung gaano kasaya yung maraming anak. 4. Digong, aliga no. Digong. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim na yung nasa tiyan. Tapos yung 2, Nandun po sila sa bukid. wala dito. Ayan. Ang liliit pa, no? Sunod-sunod. Ito panganay. Yung lalaki. Yung lalaki po. Ay, Pangalawa tapos po. pangalawa to. Pangatlo si kuya. Kuya, harap ka. Kumusta ka na, kuya? Yung pang-apat. Ha? Harap ka, kuya. Huwag kang tumalikod. Yan. Ano pangalan ni kuya? RJ po. Ha? RJ. Si Adeng. Pangalan mo, Adeng? Sabihin mo. Dona po, Daddy Frankie kam. Rona? Dona po. Dona. Si kuya naman? Lamala. Ha? Lamala. Romulo. Si Uncle. Pangalan ni Uncle? Nanagan mo ko na. JM. Ay, anyaynagan mo? JM po. Ha? Ayan. Anyaynagan mo? Ha? Ay, hindi nakapagsalita? Mahihain po kasi Hindi. sila. Ano pangalan mo, kuya? Ibaga, nagan mo. Ha? JM. Kuya, anyaynagan mo. JM po. Daddy Frankie kamo. Paano yan? Ayaw magsalita. Ha? Ano pangalan mo, kuya? Isa UKM. Yung anak. Si kuya, ano pangalan? John Michael po. Ha? John Michael. Si John Michael. Oo. Dami nyo, no? Isa na lang ang kulang. No? Yung kuya nyo na lang wala dito, no? Magmahalan kayo magkakapatid, ha? Opo. Love mo pa yung mga kapatid mo? Gaano mo sila kamahal? Gaano mo kamahal yung mga kapatid mo? Ha, Michael? Marami po. Ha? Gaano kamahal yung mga kapatid? Ayun na mahal ka. Mahal na mahal po. Yun. Si Pert tahimik, mga kababayan. Si Pert, si tatay, pawis na pawis. Ba't pinapawisan si tatay? Sipag si tatay, no? Ano mga pinagkakakitaan ni tatay bukod sa bukid? Kapag taniman dahil Frankie, nakikiupa. Tapos pag may contraction, yun, nagkakan ako, nagsasideline din. Nagsa-sideline din. Tapos si nanay dito lang.
Oo, minsan din nakikilaba din po. Nakikilaba si nanay. Opo. Para may mabaon. May mabaon po yung mga bata. Asan ba mga magulang mo, ate? Wala na po. Ulila na po ako. Ulila ka na. Ilan kayo magkakapatid? Marami din po kami. Kaso nga lang, hindi ko na po sila Pero ilang kayo magkakapatid? Hindi ko po. Mga 5 rin. Mga 5 po. Hindi mo alam po ilang kapatid mo? Ampun kasi siya. Daddy Frankie. Ampun kasi ako. Daddy Inampun. Frankie. Ampun ka. Kung gaano kahirap naman ang pinagdadaanan natin dito. Mahirap din po. Kapos din po. Pero sa araw-araw po na tatrabaho yung asawa, ginagawa po niya lahat ng makakaya niya, Daddy Frankie. Pero kulang din po kasi sa dami po namin anak, 7 po sila. Sa araw-araw na umaalis po siya na nagbubukid. Hindi po sapat. Hindi sapat. Kasi po, may 2 senior high po ko, isang junior high. Tapos lahat po sila, nag-aaral na po sila. Si tatay, anong plano, anong mga diskarte ginagawa ni tatay? Siyempre maraming anak. No, kailangan doble kayod. Likayod po siya, Daddy Frankie. Daddy Frankie tapos sipag lang. Tiyaga lang. Sipag lang talaga. Mas maganda yung hindi ka magnanakaw. Kahit na hindi ko nabigay yung mga gusto ng mga anak ko. Oo. Bilang isang Yes lang, Daddy Frankie. Basta marangal na trabaho. Oo. Ganun talaga, ano? Ilang taon na kayo nagsasama? Matagal na po. Since 2004 po, nandito na po ako sa Pangasinan. Anong edad kayo nag-start nagsama? Ako po, Daddy Frankie, 14. 14 nung nagsama kayo. Tapos si tatay, ilang taon siya nung time na yon? 19 po. Kaya, no? Bata ka pa, kaya sunod-sunod, no? Pero sana, no? Sana, no? Sa akin lang, no? Kasi, syempre, para bigyan mapag-aral, lalo na't mahirap ang buhay, sana tama na yung 8, no? Tama na, tay. Papaligit ko na po siya, Daddy Frankie. Papalaygit na. Ganun talaga dito, ano, sa probinsya, marami sa bagay, no? Pasensya na kayo, wag niyong mamasamain, no? Nasa inyo pa rin yun, diskarte nyo pa rin yun. Kasi mahirap naman sabihin na porkit marami, porkit mahirap ang buhay ngayon, habang buhay, gano'n na hindi natin kasi alam yung future or kinabukasan ng mga batang ito. Pag lumaki sila, basta nagabayan sila, naturuan sila ng magandang asal, napakain sila ng maayos, hindi natin masabi. Baka paglaki ng mga yan, isa na sa mga yan, engineer, isa na sa mga ano. Hindi natin alam ang kapalaran ng bawat isa, bawat nila lang. Dahil lahat yan, gift from God. Pero syempre, bilang magulang, kumbaga mag-iisip din tayo kung paano natin sila mapalaki ng maayos, no? Pero ito talaga ang habit ng Pilipino, no, sa Pilipinas, paramihan talaga paramihan ng anak. Hindi naman lahat. Pero gaya ng aking sinabi, mga kababayan, hindi porkit marami ang anak sa mahirap na hindi. May mga maraming magkakapatid din na pag lumaki yung magkakapatid, umaasinso at maaayos din ang buhay. No? Opo, Daddy Frankie. Per, kumusta si Per? Parang tahi-tahimik ni Per. Anong masasabi ni Per? Anong masasabi mo sa mag-asawa? Ako po, naiintindihan ko po sila. Like, yung lutuan po nila, nakaka-relate po ako dyan. Kasi sa Batangas, ganun din po yung lutuan namin. Ganun din lutuan. Naranasan din po namin yung ganun pong hirap. Oo. Opo. Pero sa iyo, 2 lang kayo magkakapatid. Opo, 2 lang po. Sila, 8 na magkakapatid. Tapos bata pa si ate, 35 po. 35. Possible na magkakaanak pa.
pag hindi na Laigit po. oo, pag hindi na ingatan. Ilang taon tong bunso? 5 po. 5. 5 po, Daddy Hindi Frankie. rin naman dikit-dikit. Tapos ito, 7 na po. 7. Kailan ka manganganak? November siguro, Daddy November. Frankie. So, napaghandaan nyo na rin yung panganganak. Wala pa nga po, Daddy Frankie. Ah, wala Kasi pa. inuuna po yung pambili ng bigas kaysa pa sa pagpapalaboratory ko po at pagpapacheck up. Yung kinikita ng asawa ko sa araw-araw, kinikilo lang po namin ng bigas namin. So, ibig sabihin, hindi pa napacheck up yan? Papacheck up po ako sa center, pero kailangan po kasi talaga magpa-laboratory po ako kasi nga po naka-high risk na po ako, pang-8 na po kasi may tendency kasi daw po na pag sa RH po ako mga anak, duduguin po ako So, kailangan pag nanganak ka sa sa ospital. hospital. So, ibig sabihin yung nauna mong anak, puro sa RHU. Sa bahay po. Sa bahay. Tapos yung mga itong sunod na po sa Panganay na dalawa, bahay. sa RH na po. Si tatay malakas pa naman. Mula ngayon, pagplanuhan ninyo, mag-save, magtabi-tabi ng kahit pa 100 para sa panganganak, no? Opo. Hi, Per, anong may papayo mo sa kanila? Ikaw naman, Per, kumusta mo? Ano po, for me, mahirap po kasi magbigay lang po rin ng payo kay na ate. Kasi syempre po, like ako po kasi single po. So, pero naiintindihan ko po sila, knowing po na yung mama ko kasi single mother po siya. So, nakaka-relate din po ako dun sa hirap po ng buhay po ninyo. And, pero naniniwala po ako by God's grace na yung ganito pong klase ng buhay ninyo pwedeng mabago kasi wala naman pong mahirap at imposible sa Panginoon po. Basta gagawin lang po natin yung dapat, yung tama po. Yun po. And yung sinabi po ninyo na magpapalaygate po si ate, tama din po yun at 35 kasi I think po yung 8 enough na po yun, ang dami-dami na po. Tsaka sa taas din po ng bilihin, mahal po ang gatas. Ang isang gatas yata nasa more or less 3,000 po. Depende pa sa brand yan, kung Lactum or ano, mahal po yung mga formula milk na yan. So, mahirap naman din po na lumaki po yung mga bata na malnutrition sila na syempre nandyan yung pwede sila magkaroon ng sakit sa balat or mahirap pa yung magkaroon pag nanganak po kayo may sepsis yung bata, yung mga ganun po. Kasi dapat din po kayo po ay sa inyo po ngayon, pang ilang buwan nyo na po yan yung 7 months. 7 months po. 2 months Tapos na lang. nakaplano na po kayo kapag may plano na po kayo pag manganganak kayo. Papaligit na din po siguro ako. Opo. Saan hospital kayo manganganak? Sa Bulingit po sa San Carlos po. No po. Kasi dito po kasi sa Kabaling po wala na po dyan doktor eh. Kaya sa Bulingit na lang po ako transfer. Pero ate, meron kayong PhilHealth, mga ganun po. Meron naman po. Opo. Di makakatulong din po kasi yun. Indigene. May indigene naman siguro. Ngayon pa lang dapat nilalakad na yung mga yon para pagdating ng ano, diba? Yung may indigene ko ako, yung indigene ng CBO ko po. Bago pa lang yun. Bali, Barangay CBO ikaw. Oo, lahat ng ano, sir, lahat ng pagkakakitaan, basta sa maayos na paraan, marangal. Laban, go! Walang imposible sa buhay, no? Kung Daddy Frankie, hindi masama. Sige. Oo, basta hindi masama, ano? Alam mo, hindi habang buhay, mahirap tayo. Alam mo, sa totoo lang, blessing to eh. Yun nga sinasabi ko, hindi ko sinasabing wala ng chance. Hindi porkit maraming anak eh, dire-diretso. Hindi, basta nagsisipag si nanay, tatay, at the same time, turuan na rin yung mga panganay. Siyempre, andyan na eh. Lumaki tayong mahirap kasi kahit ako, 5 kami magkakapatid, talagang lumaki rin kami sa hirap. So, awa ng Diyos, sipag, tiyaga, walang susuko, basta hindi ka gumagawa ng masama, at lahat ng inyong gagawin or ginagawa, isang guni natin kay God para i-bless niya yung mga bagay, bawat hakbang natin.
wala kasing makatulad sa mga project or mga ginagawa natin na isinasangguni natin kay God, no? Basta hindi tayo naagarabyado ng kapwa, hindi tayo nangaapak, go! Kahit na mangalakal tayo dyan, at least, di ba? Hindi ka nagnakaw or what, di ka gumawa ng masama, no? Kaya nga, sabi ko, basta may trabaho na sige lang. Oo. Basta mag-aral kayo, sabi ko sa mga anak ko, Daddy Frankie, gagawin ko lahat para mapag-aral kayo. Ayaw ko yung magaya kayo sa akin. Kasi 12 years old lang ako eh. Si nanay, Third year high school lang third year high school. So, anong lagi mong payo sa mga anak mo, nanay? Bilang isang magulang, Daddy Frankie, masakit sa kalooban ng isang magulang na paghihingi sila, wala kang maibigay. Kaya sabi ko, hanggat kaya pa ng papa nyo, mag-aral kayong mabuti. Sabi ko, huwag kayong magnanakaw. Kung wala akong maibigay na baon, basta pumasok lang kayo na pumasok ako, Daddy Frankie. Kasi ayaw namin, Daddy Frankie, na magaya sila sa amin naman ang pinag-aralan. Kahit makagraduate lang sila ng grade 12, okay na po. Basta nasa marangal lang po. Kaya sabi ko sa asawa ko, Daddy Frankie, magsipag tayo para pagdating ng panahon, mga anak mo kahit hindi makapagtapos ng college, at least po, nakagraduate po sila kahit senior high lang po. Si Kuya, umiiyak si Kuya. Kuya, bakit umiiyak si Kuya Michael? Ha? Okay ka lang? Kuya Michael, mag-aral ka mabuti, ha? Opo, Daddy Frankie ka. Huwag kang mawala ng pag-asa, no? Nakikita ko sa batang to, mapagmahal sa magulang eh, no? Lahat kayo magkakapatid, mahalin yung magulang nyo, ha? Ikaw, Kuya, okay ka lang? Si ate, upo ka dito, okay lang? Upo ka? Teka na, Oh, dito ka, upo. Oh, sumabit pa yung damit ni ate. Ate, ilang taon ka na? 16 po. 16. Nag-aaral ka? Saan ang boyfriend mo? Wala pa. Wala pa. Very good. Oo. So, anong pangarap mo ngayon sa buhay? Makapagtawas pa ng Nakita mo kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng nanay at tatay mo. Ha? Gaano ka ba kamahal ng nanay at tatay mo? Ano po, mahal na mahal po rin. Mahal na mahal. So, kahit anong hirap, di kayo pinapabayaan ni nanay tatay. Napaka-bless ninyo, no? So, anong sasabihin mo kay nanay? Ano po, maraming salamat po kasi kahit mahirap po yung buhay namin, pinag-aaral po nila kami, tapos lahat po ng gusto namin, binibigay po nila. Si tatay, anong sasabihin mo kay tatay? Thank you po kasi kung wala po sila, di po kami makakapag-aaral. Huwag niyong kakalimutan yung mga anak, ha? Ngayon, nakikita niyo kung gaano kahirap si nanay tatay, inilalaban nila kayo ng parehas. Baka mamaya, nakapagtapos kayo ng pag-aaral, nakapag-asawa ka, pero sana wag muna maaga mag-asawa, no? Kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral, baka mamaya, pag nag-asawa, naging maganda na ang buhay nyo, makalimutan nyo na si nanay tatay. Hindi. Promise? Okay. Anong gusto mong gawin pagka ikaw ay nakapagtapos na napagtrabaho? Anong gusto mong ibigay sa nanay tatay mo? Ano po, mapapagawa po namin tong bahay namin, tsaka lahat po ng nila, aalagaan ko po. Alagaan mo sila, oo. Kasi ikaw yung pangalawa sa panganay, no? So yung mga kuya, ate, yung mga panganay, sila yung magpapakita ng kabutiang hasal sa inyong mga nakabatang kapatid, no? Tandaan mo yan, anak. Hindi habang buhay, mahirap tayo. Habang may buhay, may pag-asa. Basta't nagtitiwala lang tayo kay God, no? So, paano kayo nagkakasya sa bahay nyo? Doon po yung iba. Doon yung iba. So, sino nakahiga dito? Sila po, nung panganay, tsaka ito po. Itong mga kuya. Kami po doon, Daddy Frankie. Hindi pagka malakas ang hangin, nababasa-basa kayo rito. Pag malakas po ang hangin, Daddy Frankie, minsan
nakatayo na lang po kami. Yung mga bata na lang po ang natutulog. Kasi po, as in, basang-basa po kasi dyan eh. Pumapasok po talaga as in yung tubig dyan sa bahay namin. Pwede ba makita yung loob ng bahay nyo? Sige po. Tignan natin mga kababayan, no? So, itong pamilyang aming nakita dito, mga kababayan, pwede pumasok, masilip. Yan, silipin natin mga kababayan yung bahay nila. Halika po. Ayun. Ala. Okay pa naman yung mga dingding, matibay pa naman, no? Opo. Yung bubong lang talaga. Yung bubong lang po talaga. Ito po yung bubong po, dyan po. Tumutulo na yan? Opo. Pag yung malakas po talaga ng hangin, Daddy Frankie, talagang as in nga, papasok po talaga yung tubig. Dito po kami, pag yung ulan na po. Sana si tatay, nandun yung isang mic sa kanya. Ito po, Daddy Frankie, basa po yan. Talagang papasok po lahat yung tubig dito po sa loob. Oh, okay. Pero magagawan pa ng paraan. Pwede naman bulkasil siguro, sa hirap ng buhay. Basta ate, laban lang, no? Tara, dito tayo. Ayan. Dalawa ang bahay nyo. Halika, pre. Oo, okay na si kuya. Si kuya, okay ka lang? Ano pangarap? Tumingin ka sa akin. Anong pangarap mo? Anong gusto mo paglaki? Ha? Ha? Oo, si kuya, iyakin lang pero hindi makapagsalita. So, ganun lang, urong ka na. Yan. Ganun lang, nay, tay. Nakita ko yung bahay nyo. Okay pa naman. Kunting ayos lang. Kunting renovate lang. Kunting linis lang, no? Tapos, syempre, kasama ta buhay talaga. Medyo mahirap ang buhay natin. Tsaka, alam ko, kayang-kaya nyo yan. Kasi malalakas pa naman kayo, mga bata pa kayo. At syempre, malalaki na rin yung mga anak. Pwede na rin silang, utusan, turuan. Kasi dyan magsisimula yung magandang kinabukasan ng mga bata. Kung paano natin sila i-manage, paano natin sila turuan, magsisimula sa bahay. Kalinisan, pagliligpit, no? So, may ibibigay ang Team Daddy Frankie na tulong pinansyal sa inyo. So, bigyan mo sila. Ate, ito po yung aming maibigay po sa inyo, kaunting tulong po ni Daddy Frankie po, ng team po ni Daddy Frankie po. Sana po makatulong po yung na mabili niyo po yung mga pangangailangan niyo po dito po sa tahanan. Salamat. Bilangin mo ate, para makita rin na. Ayan, so pagpasensyaan nyo na yung 5,000, no? Sana makatulong. Maraming salamat po, Daddy Frankie, sa tulong na binigay niyo po sa amin. Malaking tulong na talaga to sa amin, Daddy Frankie. Sa lawak po ng Pangasinan, Daddy Frankie, napakababait niyo talaga kasi po ako po yung natulungan niyo po. At saka sa mga kasama niyo po, maraming salamat din po sa inyong lahat. Pasalamat tayo kay God sa lahat ng blessing na dumarating sa atin. Unahin natin pasalamatan si God. Huwag tayo makakalimot, no? Ayan. So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming salamat po. Isang pamilya na naman po ang natulungan natin dito sa, anong barangay pala to? Mangandampay, Malasiki. Mangandampay, Malasiki, Pangasinan. At syempre, bago kami umalis sa barangay na ito, mga kababayan, shout out ko rin po ang barangay
captain natin. At syempre, ang kanilang mga barangay official, ganun din sa kanilang mga CBO. Ayan, maraming salamat po. Ganun din po, shout out po sa Team Rise Above. Ayan, at syempre sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa, maraming salamat po. Dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Team Daddy Frankie, ay patuloy po tayo na pag-abot ng kaunting tulong pinansyal sa mga kababayan natin na medyo hindi pa siniswerte sa kanilang buhay. Bagamat tuloy pa rin silang lumalaban kahit anong hirap. Perjoy? Maraming pong salamat, ate. Na-appreciate po namin na pinaunlakan niyo po kami, pinatuloy niyo po kami sa inyo pong munting bahay po, munting tahanan. Papasalamat po kami sa inyo at sana rin po pagbutihin niyo po kung ano man po yung pinagdadaanan niyo ngayon. Malalagpasan nyo rin po yan. Pagbutihin nyo lang po yung dapat nyo pong gawin po. Alam ko po nagsisikap naman po kayong mag-asawa po na maibigay nyo po yung mas maayos, mas magandang buhay po sa mga anak ninyo. Pero ano rin po, may awa po ang Diyos, wag po kayong mag-alala. Yun lang po ang masasabi ko. So ayan mga kababayan, maraming salamat po. Masaya po si Daddy Frankie dahil nakasama natin si Per sa ating pagmimisyon. Mga kababayan, kung makikita nyo ang laki po ng pagbabago. Sa lahat po ng tumutulong kay Daddy Frankie, kung makikita nyo kung si Per dati nating tinulungan, ngayon kasama na natin siya sa pagtulong sa ating mga kababayan na ngailangan ng tulong. Kaya si Daddy Frankie po ay lubos na masaya at nagpapasalamat sa inyong lahat. Mga kababayan, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, I love you and God bless po sa atin lahat.